Gayunpaman, sumama yung loob ko nung napanood ko yung hearing na ito. Kaya ikaw, Abante, mag-sorry ka sa akin, sumama loob ko. Ganun ka eh, di ba? Yun ang totoo, ganun ka. Pagka sumama ang loob, kailangan mag-sorry sa'yo. Ano to? Kailan ka man naging Panginoon? Ha? Ang alam ko, yung pinagsisilbihan mo bilang isang bishop, ayan ang tunay na Lord of Lords. Ikaw ano, Lord? Ako si Lord Byron. Kaya dapat, sa akin ka nagsosorry. Hindi yung... Hindi, alam mo mga kababayan, ito wala nang biro Maliho kasi. Maliho eh. Mga kababayan, bakit? Ang mga public official, sila ho ang ating servant. They're public servant. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yan ang idiniin. Diniin ni Pangulong Duterte. Kami ay mga trabahante nyo lamang. Bakit ngayon hindi na ganun ang asal nyo? Ang asal nyo, kayo ay Panginoon. Na pag nasaktan namin kayo, kailangan namin mag-sorry. Hindi ganun dapat eh. Sabi nga ho na Supreme Court po, Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat ang mga opisyal ay onion skin. Kaya pala nagmamahal ang onion dahil kinuha nyo lahat ng onion skin. Pinitas nyo na lahat, di ba? Ay nako, hindi tama yan mga kababayan. Alam mo, eto, nung pinanunod ko ngayon, mixed feelings na naramdaman ko. One, galit. Dahil, bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ang mga public official ay asal Panginoon na? Bakit? Bakit pwede nilang babuyin ang mga kababayan natin na siyang nagpapasahod sa kanila? Ito, pinagmalaki niya pa yung tax niya. Pinagmalaki pa ni Abante. Pustahan tayo, paglabasan tayo ng tax, mas malaki binabayaran ko. Abay, dapat lang. Sa dami ng possession mo. O, di ba, nasa picture naman niya, pinagmalaki mo pa sa social media yan. Naturalmente, mas malaki yan dapat mong bayaran. Pero ito ang pinagkaiba natin. Ikaw, nagbabayad ng tax, hindi napupunta sa amin. Kami nagbabayad ng tax, napupunta sa inyo. Yun ang pinagkaiba. So you are accountable to us, not the other way around. Huwag tayo maglokohan. Ano tayo, nananarantado ng mga Pilipino? Yung tax namin, kaming lahat ng Pilipino na nagbabayad ng tax, sa nino napupunta yan? Sa public official, sa mga projects. Ibig sabihin, bilang public government official, ikaw ay accountable sa amin. Lahat ng dapat nyong ginagastos ay makita namin dahil kami, yung tax namin na pinaghihirapan namin, napupunta sa inyong lahat. Pero yung tax ninyo, hindi namin ginagalaw yun. Walang nising kung napupunta sa amin. Kaya wala kang karapatan na sasabihin mo sa amin, kami din nagbabayad ng tax. Hindi ganun. Hindi mo magets ang logic nun. Hindi mo magets ang logic pag kami humihirit na kami nagbabayad ng tax. Ibang usapan yun, kapatid. Alam mo, ngayong araw na to makakatikim ka sa akin. Hindi ako, naku po, maniwala ka sa akin. Bishop. Wag na natin tawagin congressman ito. Bishop na lang. Because congressman is a job. Okay? Congressman is a career. But being a bishop is your calling. That's who you are. Alam mo yan. Kung ikaw ay tunay na Christian, alam mo yan sa puso mo. Yung pagiging congressman mo, calling mo lang, ano mo lang yan, trabaho mo lang sa lupa yan. But being a bishop, brother in Christ, it means so much. That is you. Yan ang purpose mo sa buhay. Being a bishop. Now I will rebuke you. Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong kita, Mr. Chair. It was the process of distributing the up. Tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang tayo. gobyerno. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi, binamigay natin yung... Sandali. Punahin muna natin yung malimong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media
Dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media. So are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news? Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media. So dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan yun? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Huwag mong pakialaman. Huwag mong sakalin ang kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not, yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news, there's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan who's the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata. Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka? Onion skin ka? Ano to? Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ako hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod... So ito mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Imagine, you will force someone to apologize. Saan ka nakakita ng apology ay puwersahan? Matalino kayo, sir eh. Bishop kayo eh. Bishop kayo eh. Sigurado ako kung naging bishop kayo, nag-theology kayo eh. Saan kayo nakakita na puwersahan mong i-apologize? Ang Panginoon nga hindi puwersahan magpa-apologize eh. Tandaan mo ang Panginoong Hesus hindi niya pinipuwersa ang tao na mag-apologize. You know why? You know the principle kung bakit may snake o merong serpent doon sa
kay Adam and Eve. Alam mo kung bakit may serpent doon? Hindi nyo ba maisip mga kababae? Ikaw, bibigyan kita, bishop ka, you understand this. Bibigyan kita ng isang napakalupit na pangaral. Alam mo kung bakit may serpent doon? Tanong ko riyan yung bata ko bakit kasi, 'di ba? Bakit kasi kailangan na merong serpent doon na kung saan maaaring magkasala si Adan and Eva? Kasi tandaan ninyo, doon sa ni Adam and Eva, sandali. Ito. Doon po sa Garden of Eden, 'di ba? Meron pong serpent na nilagay hindi inayaan ng Panginoon na naandoon. Alam mo kung bakit? Kasi, tandaan mo, dahil sa pagkakasala ng tao, nahiwalay siya sa Diyos. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan magtrabaho ni Adan. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan mag-labor ang isang babae. Antindi ng consequence ng kasalanan na yon. Bakit nilagay ng Diyos yung ahas dun? Yung serpent dun? Bakit? You know why? Because loving a person, it's a free will. Loving God is a free will. Kung tinanggal mo yung serpent na yun, yung ahas na yun, kung tinanggal mo yun, pwersahan lang nilang mamahalin ng Diyos. And that is not love. Because it was forced. Ngayon, that the serpent is there, Adam and Eve has a choice to follow God or to disobey God. That's what you call free will. Now, Mr. Abante, even in apologizing, and you're not giving the person a choice by saying, iko-contempt kita pag hindi ka nag-apologize. Anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo, sumunod sa iyo ang tao kung hindi paparusahan mo. Ganon? What kind of person you are?